Isang kontrobersyal na pahayag ang gumulantang sa publiko matapos umano aminin ni Senadora Amy ang di umano'y matagal ng usap-usapan tungkol sa kanyang kapatid na si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga kumakalat na ulat, sinasabing kinumpirma na mismo ni Senadora ang umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagamat hindi pa opisyal na inilalabas ang buong detalye ng naturang kumpisal, marami ang nagulat at nabigla sa naturang pahayag. Agad namang naglabas ng reaksyon ng Malacanang at sinabing wala itong katotohanan. Giit ng kampo ng Pangulo, isa na namang bahagi ito ng malawakang disinformasyon upang sirain ang administrasyon. Samantala, patuloy na hinihingian ng paliwanag ang taong bayan mula sa senadora upang ilinaw ang kanyang naging pahayag. Sa ngayon, mainit pa rin ang tinatalakay ng publiko at iba't ibang sektor ang isyong ito. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na pangyayari at mag-uulat ng opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. You have to protect the people, referring to whom? To the military, to the PNP. Kapag po napanood nyo na, kailangan yung protektahan ng bayan, huwag yung protektahan ng bangag. Kasi bangag kayo kung protektahan nyo ang presidenteng gumukuha ng maliit na white powdery substance at dahan-dahan niyang ginaganyan. Demo ko na lang. Ay, wag na. Gumaganon-ganon pa. Okay, basta mayroong stash box. Okay. Nasa isang medyo ang mga eksena, okay, ang mga eksena sa aking dun sa movie na yon, para siyang medyo madilim ang background, pero nakikita naman, very visible na siya talaga. Alam mo kung bakit? Pinorensic na namin yung tenga, yung ilong, yung dito, yun, 'di ba tayo, yung ano tawag dito, yung parang whatever, yung ano dito pa lang yung ilong niya medyo ngo pa, yung mga ganun. Yung parang guhit dito. Tapos yung ano ng yung dito, kuwang-kuwa, yung tenga kuwang-kuwa. Kasi for sure, ano ang depensa ng mga ito? AI yan. Mga ganyan, 'di ba? Ito yan. Oh, naku, si Marlica, wag niyong paniwalaan yan. Kurong-kurong lang yan. Ganon yung mga kanilang mga ika-counter or pasinungaling. Well, sabi ko naman, nasa inyo naman yun. Hindi ko naman sinabing maniwala kayo sa akin eh. Di ba, wala namang sapilitan. Basta ako, isa-serve ko yung handa. Ngayon, it's up to you kung gusto nyo, kung nasarapan ba kayo sa hinanda ko sa inyo or hindi. Di ba, ganon naman. Meron kayong right lahat na sasabihin niyo sa akin, di naman pala masarap yung niluto mo, Marlica. I cannot force you guys. Meron kayong mga sariling paninindigan kung paano ninyo tanggapin ang katotohanan. Sniff box, sabi ni Den Scorpion. Si Ice Winner excited. Kasi sobra na to eh. Ang ginagawa nila sa inyo, nilolo. Kaya, Senator Amy, sorry. Nakuha ko ng polvoron box. Oh, 'di ba? Magpasensyahan tayo. No? O, hindi ko sinabi mag-sorry ako sa kanya, sorry ka na lang, parang ganon. Hindi ako nahingi ng tawad, okay? Gusto ko lang i-correct 'yan. Ang gusto ko lang sabihin sa mga bangag, sorry, darling. I got it. I got it. 'Di ba? 'Yun lang 'yon. I told you for 2 years. For 2 years na sinimula natin ang pag-expose sa laban na ito. Hindi ito laban ko. Kasi pwede akong manahimik dito. Pwede na ako mag-enjoy, mag-cruise, mag-kiat-kiat ba? Pero ito yung gusto nyo. Kayo naman may gusto, kaya ako nandito di ba? Kasi kung di naman niya ako pinapanood, kung walang nanonood sa akin, magtsatsaga ba ako dito magdadadakdak, di ba? Wala. But call nyo to, mga kababayan. Ito ay ginusto nyo. Hindi ko to ginusto.
Okay? Kung hindi kayo nagsabi dyan, Palangga ka, Maharlika, edi, kung lahat kayo nagsasabi, jutang ginina mo, Maharlika, lahat kayo, edi natulog na lang ako, di ba? Oh. Ano yan? Okay. Wala din mangyayari, ano daw? Okay. Sabi, ay mo kahit gurgurin nila ako lang ba may hawak? At meron na akong designated, kung si Inday ay designated survivor, meron akong, ano tawag doon? Designated, then Scorpion, anong tawag natin doon sa, na-designate natin na mag-substitute kung gugurgurin nila ako? Designated what? Director? Designated director? Wala nang kwenta bangag. Kahit anong gawin ninyo, no, designated videographer, no. O, bahala kayo. Designated keeper. Okay. Whatever. So, okay. Walang saysay kahit gurgurin nila ako. Naka-ready na yan dyan, no? Naka-ready na sa StreamYard. Sabi ko na lang, click mo na lang, ha? So, wala na rin. Gusto nila akong gurgurin, o, di ba? Di gusto nilang pag-usapan sila sa buong mundo, hindi naman sila magwawagi. Di ba? Sila ang gugurgurin ng taong bayan. Pero, mga designated safety unit, designated fighter, I think I like that. O designated mother dragon, whoever. Pero hindi siya mother eh. Alright. Appointed or successor to Gorgor da Bangag. To Gorgor Bangag, yeah, successor, pwede rin. Duplicate million times on video pangga. Oh yeah, we're good. We're okay. Don't worry about it. Yung mga nang lalait dyan sa akin, Merlika, wala naman video, luka-luka ka lang. Yeah, I am luka-luka. Yeah, I am luka-luka. So now what? Ba't nandito ka? Gusto mo rin makapanood ng video, no? Designated whistleblower. I think lahat naman ng idea nyo is maganda. Okay. Who said that? Designated pulboronic. Okay. All right. Designated silan. Okay. Nasa Liwasang Bonifacio. Yes, nasa Liwasang Bonifacio. Hindi. Kaya nga tinatanong ko kayo, mga kababayan. For 2 years, ang ngangabels ko dito, bangag-bangag, lisatanas, smuggling, kidnapping, lahat, pulboronic. So, kulang pa ba for 2 years ang ginangal-ngal ko sa inyo kung gaano ka-jijimon etong gobyernong ito? Sabi ni Frozen Food Japan, give a copy to, alam na ng UN yan. Alam na yan. Kaya nga natataranta sila eh. Kaya nga natataranta mga hitad na to, hindi nila alam kung ano gagawin, kung gugurgurin ba si Marlica, si PRRD bang gugurgurin nila. Litong-lito na sila kasi kung sino ang may hawak. Malay mo, nag-chichika bum-bum lang ako. Kasi sabi ng iba, naku, huwag kayo maniwala kay Maharlika. O bakit nyo ako habulin? Ini-etchos ko lang kayo. O yun pala na kay PRRD. O pala na kay, yun pala na kay, yun pala na kay Amy. Pero mas mabilis kasi yung palos eh. Kaysa kay Senator Amy. Senator Amy, you have to speak up. Okay? I know you want to save your ass. Okay? You have to be ready. Diba? We are giving you what? July? To tell the truth. Pag ito lumabas, you have to tell the truth. Pero wala na rin naman ano yun. Wala na rin namang what do you call it? Wait. Yung pagsasalta mo, Senator Amy. Kaya if I were you, bago natin i-play ang button, magsalita ka na. If you want to save your ass. Walang takutan. Katotohanan lamang. Doon sa mga kamag-anak ni Bangag na sukang-suka din, mag-ready po kayo ha. Sa mga kamag-anak ni Bangag na binababoy ni Lisa Tanas, alam ko may mga kamag-anak sa father's side na binababoy ng Romualdez at Marcos, si Bangag, Araneta at si Tambaluslos. Kasi nga, sobra-sobra na yung ginagawa sa taong bayan. Yung mga pangako, imagine niyo na pag-alaman natin na maraming mga binibigyan itong si Lisa Tanas na mga diplomatic passport o visa.
na gusto niyang bigyan nang hindi ina-announce sa taong bayan, basta bigyan lang ng diplomatic passport para maka-access sa pagnanakaw ng mga jutang Gina na hindi dumadaan sa mga appointments. Okay? Katulad ni Michael Mann, ginawa nilang special envoy to China na hindi po nila pinablish, hindi rin nila sinabi sa inyo, wala ring dokumento na nakapagpatunay na siya ay in-appoint as special envoy to China, but nagpa-function siya as special envoy to China. So, ganun kabangag yung gobyerno ninyo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kawawa kayo. Ngayon, the reason why umiikot si Bangag ngayon, si Tambaloslos, ang mga bigas ay pinaglalagyan ng mga pangalan ni Tambaloslos, di ba? Kasi, I know na mayroong talagang pulburon video. Kaya dun sa mga nag-guardia civil kay Inday Sara, you have to protect the designated survivor. Keep her alive. Kasi target yan ng mga bangag. Kasi sino pa ba? Sino pa ba ang susunod? Hindi naman si Tambaloslos. Kaya ingatan nyo yan si Prinsesa, si Inday Sara. Right? Kasi eto, ang gagawin nila, magkakaroon ng nag-aabang sila dito sa ating vlog, mga palangga. At saka by the way, minaalala ko, ikaw, Presidential Communications, Garapal o Garafil, napag-alaman ko na nagchichika ka, okay, mayroon isang personalidad na nagsabi sa'yo last year, nung 2022, ito mga kababayan ito kung gaano magkalat ng kasinungalingan ang gobyernong ito just to discredit me. Napag-alaman ko, mga palangga, okay, na itong Presidential Communications, noong 2022, may nagsabi sa Presidential Communications kay Garafil na, uy, ano ba nangyayari dyan kay Maharlika? Ang sabi daw, ano nangyayari kay Maharlika? Di ba solid yung supporter yan? Okay? Bakit hindi nyo kayang ayusin yan? Parang ganun, parang patahimikin or, i-negotiate, whatever. Ang sabi mo, according to my source, Cheloy, ito mga kababayan, sabi ng Presidential Communications, sabi niya, malaki ang hinihingi ni Maharlika Oh, really? Magpakita nga, ito kainan nyo, malaki hiningi ko? Asan ang hiningi ko, Garapil? Kung totoo ang sinasabi ninyo, sa pagiging tuso ninyo, mga ahas kayo, na-record yun na ako, or text message, na saang anggulo ako humingi ng napakalaki. Tangina nung campaign nga ni Cinco, hindi ako humingi sa inyo. Diba? Mga kababayan, napakasinungaling ito mga to, kaya dapat talaga ilabas na yung video na yun Ngayon na ba? No. Sa tamang panahon. Alam mo, nagchuchu yung mga ulul na yan. Para what? Para kayo ay wag magpaniwala sa akin. Ngayon, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala kayo, but we are 6,000 live viewers right now. Thank you. Okay? Across, okay? Sa kabila, ilan ang nanonood dito? 6. Like almost 6,600. Okay. So mga kababayan, yun ang sinabi, malaki daw ang hiningi ko. Wow! Malaki ang hiningi ko. Asan ang hiningi ko, ha? Kung may hiningi ako, dapat ginamit nyo na sa akin yun. Dapat may ebidensya kayo, text messages, or audio, or video na nangingi ako sa inyo. Pero wala kayong maipakita. Sa halip ay mga fabricated story. Hindi nyo kasi kaya ang bibig ng katotohanan. Yan lang ang kaya nyong gawin, magsinungaling ka. Ha, Cheloy, napakasinungaling mo. Yan ba ang kumpas sa'yo ni Lisa? Ha, hiningi? Tangina, hindi ako nanghihingi katulad ng mga bagman na what? Okay? Mga palangga, hindi katulad ng mga bagman nyo, mga dugyot ninyo na mga bugyot ninyong bayaran. At hindi ako nanghingi sa inyo, personal ko. Dahil nung naupo si Bangag, the reason why na nag-speak out ako, dahil nanghingi ako para sa mga taong bayan, sa mga OFW na ni isa sa inyo hindi sumagot. Lalo na yung DSWD. O lalo na yung Lisa As na yan.
na pino-forward ko po, mga OFW, makinig kayo. Na what? Na, na yung mga problema ninyo, inilalapit namin sa inyo. Yung matanda na nadulas doon, inilapit ko yun. Ni isa walang nagtulong sa inyo. Gusto nyo ng, di ba nakwento ko na sa inyo, nung nangangampanya pala yung hayop na bangag na yan, ano ang sabi ko sa'yo, Lisa? Ikaw, Cheloy, makinig ka kasi wala kang alam. Ang alam nyo lang, magpaka-baboy dyan sa Malacanang. Magpakasarap sa pera ng bayan. Yan ang ginagawa ninyo. Pakasarap sa budget ng bayan. Now, okay. 2021, PWD, makinig kayo mga palangga. Okay? I think sa Laguna yon or something, no? Laguna, somewhere. Okay. Dahil gusto ko kayong bumango sa taong bayan, Lisa Tanas, lalo na. Ano ang sabi ko sa inyo? Ayan, kahit ipakita mo, ayan, sino yan? Cha Lagamon. Okay? Lisa, ipakita mo yung message ko sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, ito yung konteksto. Okay? Ang sabi ko sa'yo, natulungan natin yung PWD. I think makakatulong ito sa pag-boost ng campaign ni Marcos Jr. Hindi pa nagde-declare si Bangag noon. That was sometime in July. Pahirapan pa nga, di ba? Okay, ito mga kababayan, you have to know. So nag-message ako sa kay Ahas na tulungan natin yung mga PWD. So ang hinihingi ko, actually, bigas. Hindi pera. In kind. Para i-distribute. Kasi pandemic ito, panahon ng pandemic. Naalala ninyo na nag-distribute tayo ng mga bigas. Galing din sa inyo ang iba nun. Di ba? Ngayon, nagkakuha ako ng idea dahil magkakampanya na si Bangag. Dahil syempre, kultong-kulto ako nun Bangag-bangag talaga ang Bangag kuting, di ba? Hindi ako makatulog kay Bangag, di ba? May mga ganun tayong kakrung-krungan nung panahon na yun, nung budol na budol pa ako. So, may message kita, Lisa, na sabi ko, tulungan natin ang PWD at i-promote natin si Bangag Jr. na maganda pala si Bangag dahil tinutulungan niya yung mga PWD. Ano ang sabi ko? Alam mo ba, nag-expect ako, ala ko ito nilada yung ibigay. I'm serious. Akala ko, na problema pa nga ako doon sa kakilala ko na sabi ko, baka naman pwede ka namang mamigay sa ating mga PWD. Kasi si BBM magbibigay ng mga bigas. So masyado akong advanced thinker. Naghanap ako ng bodega. Nakala ko nito nilada yung bigas. Kasi bakit ako nagkaroon ng idea na manghingi ng bigas dito kay Bangag para sa inyo mga kababayan. Kasi nung 2018, nung umuwi ako ng Pilipinas, inimbita ako ng mga hinayupak na yan sa opisina nila. Nagbigay pa ako ng Ferrero na chocolate doon. Diba? Bigla ko naalala. At nilantak ninyo. Anong binigay nyo sa akin? Yung uling na deodorizer. At saka charger. Bigla ko na magsumbatan tayo mga inayupak kayo. Diba? Nagbigay ko ng Ferrero. Tapos itong Howie girl niya na pangalan nito, si Honey Rose, lumantak agad ng Ferrero. Diba? Imported. Ito yung mga naalala ko ang sikabong. Pinakilala po nila ako kay Paul Ledesma. Nandyan, appointee na rin ni Bangag. Okay, nakamag-anak ni Lisa. Pinakanala nila ako, hindi ko naman kilala yung Paul Ledesma na yun, na dati taga-PIDEA, na may mga kaso din yan, nagtaguyan sa Amerika. Yan. Pinakalala mo ako, Lisa, dyan sa pinsan mo. At ang nadodoon din si Lagdameo. Alam nyo yan sa mga nakakapalo sa akin, may picture ako niyan sa kanila. Andyan yan sa Maharlika page. Tinake down na pala nila yung page ko. Kasi mga bitter. Mga loser. So anyway, ito yun ang kwento mga kababayan. This is Paul Ledesma, my cousin, na mayroong mga rice. Ang business is rice. Yung pala, may mga record ng smuggling. Diyan, mayroon dyan sa internet, hanapin nyo, Paul Ledesma, smuggling, PIDEA, Isa yan sa pinangalanan, I believe, pinangalanan ni Pangulong Duterte sa narco list. Hanapin nyo. So, hanapin nyo dyan. Pinakilala ako dyan ni Lisa. So, that was 2018. At tignan nyo, you connect the dots. Kung sino nagsasabi ng katotohanan dito. So, tinandaan ko yun. Kaya sabi ko nga sa kanya noon, nung nandoon ako 2018, sir, ganun-ganun pa ako.
Ay, Ilonggo, nag-Ilonggo pa nga ako. Dahil Ilonggo yan eh. Siling ko, pag may mga pag may mga, let's say, kailangan ko ng tulong ninyo, pag may mga like disaster or whatever, na mga kababayan natin na mahingi ng tulong, baka naman, sabi ko, baka naman pwedeng makahingi ng bigas. Ako sinasabi ko sa inyo, talagang sinabi ko yan during the meeting. Oo naman, ganun. So, hindi ako nanghingi ng bigas for myself, okay? So, fast forward, okay, 2018 nangyari yon, Chelo, ikaw, Lisa. May CCTV kayo dyan sa opisina ninyo, for sure, naka-record kayo. Ay, naka-record ako dyan. Ano, katin nyo ako sino nagsasabi sa'yo ng totoo, which is ako. Okay? 2021, so may message ko, balik tayo sa Chika Boom Boom. Dahil nga pandemic yon, lumapit ako at yung target ko doon na tulungan is PWD. Nakita nyo po yan sa Maharlika, Maharlika, yan sa YouTube channel natin. Andiyan pa yung mga yung mga charity natin. So, message ko siya na nag-expect ako, kala ko toneladang ibigay sa akin, parang 2 tons ba ng pulburon na mga nahuli nila. Okay, nag-expect ako, sabi ko, my God, marami ako matutulungan na mga talagang kailangan, okay, na kailangan talagang mga palangga natin. Aba, sabi kong, sa ano yata yun eh. Pero sorry, binura na yata siguro siya. Basta anyway, pamatagal tayo. Okay, so nag-expect ako na tonelada ibigay ng mga hayop na to. So nagbigay, sabi ko ng ganon, sabi ko, kung tama yung pagkatanda ko sa eksaktong sinabi ko, parang, hindi, tinanong ko pala kung gaano kadami. Gaano po ba kadami yan? Ang sabi mo, tsalaga mo, tignan mo, nagbigay lang kayo ng, pero hindi okay na yun, na-appreciate ko during that time, 25,000 pesos. Yun ang binigay nyo sa PWD. At binili nung organizer sa Pilipinas yung 5 kilograms. Nakita nyo yun, binigay doon. Para gamitin ang pangalan ni Marcos Jr. para bumango siya. That was my idea. Kasi all I thought, your intention was pure sa taong bayan. At nakinabang naman yung mga kawawa nating PWD. Okay? Kahit kontakin niyo pa yung barangay doon na pinuntahan namin. So, anong ginawa namin noon? Very organized na pagbigay ng mga bigas. Ano nangyari doon? Kinontak, hindi ako, yung organizer doon, na PW din. Kinontak ang barangay at sinabi, ay sir, mamimigay kami ng ganitong klaseng bigas, ilang sako ba yun? I forgot na, nakalimutan ko na. Very organized at hindi nagkagulo, hindi nagagawan kasi naka-designate lang yung kung ilan bigas lang ang ibibigay. So wala talagang away kung 50 lang na tao, 50 lang nabigyan namin. Yun ang idea ko, Lisa. Yun ang hiningi ko sa'yo. Okay? Na si Cha Lagamon ang nag-facilitate. Kaya hindi kayo pwedeng magpakasakalat ng kasinungalingan na nanghingi ako ng malaking halaga sa inyo. Mga julul. Nanghingi kayo 25, nabigay kayo 25,000 para pambili ng bigas. Okay? Ngayon, napakinabangan naman ninyo. Pero hindi, pahirapan pa yon, ang tagal nyo pang sumagot. Kaya nga sabi ko, ano ba itong mga ito, sa loob-loob ko lang. Pero hindi pa rin ako nagising, nabudol pa rin ako. Dahil akala ko nga si Bongbong Bangag, talagang ibabangon kayo. So yun yung mga kababayan, sabihin nyo, nanghihingi ako malaking halaga, inabas nyo yung sinabi ko. Mayroon akong sinan yan. Kayo ang nagkakamkam ng malaking halaga sa pag-transport ng pera ng bayan sa offshore accounts at lilimasin nyo ang taong bayan. Ang pera na bayan. Pero hindi kayo magwawagi dahil ang pulburon video coming na. Kaya sabi ko dito sa mga palangga ko, you have to get out. Yeah, sabi ni Ernie Robles, yes, 25,000 pesos mga palangga. Oo, akala ko tuli-tuliladang po, Jutang Ginimes. Ni piso. Magsumbatan tayong hinayupa kayo. Total sinungaling kayo eh. Okay? Sabi ni Ellen B. Designated Uploader. Okay. Magsumbatan tayo. Kung talagang mayroon kayong binigay sa akin ni piso. Sometime, June 25 of 2022. Ikaw, Lisa Tanas, Marlica, you can get your ticket na for Bong's inauguration. Nangiba ako sa'yo ng pamasahe ko pang inauguration? Hindi. Kasi kung ako ang mag-i-invite sa'yo
na pumunta ka na dito, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!